Vic Rodriguez! Ang isang tao ang gusto ko sa Senado, kailangan ko ng bahan sa puso ko at ko mahusay, magaling si Vic Rodriguez. Kaya kalimutan, Vic Rodriguez, walang plano, matalino, mabait, honest. Voto, Senator Vic Rodriguez, number 56. Vic Rodriguez, walang plano, matalino, mabait, honest. Voto, Senator Vic Rodriguez, number 56. Magandang gabi sa ating lahat. Bago ko po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de avance, let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. 2 araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataon ito pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang mamampanya kasama kayo. Isang malaking karangalan na ipaglaban kayo, mga mahal kong Pilipino. Isang malaking karangalan na ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Rodriguez! 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 Ang ating pong bansa ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maaasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya. Nasaksihan natin lahat, pati ang mga kasamahan nating magigiting ng miyembro ng pambansang pulisya na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanulo ang kapwa nating Pilipino at ginawang mistulang handog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Nanganganib ang ating demokrasya. Ibinoto, ipinahiram ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Papayag ba kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang natitigil dyan. 61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan. Kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ihatid natin sa Senado ang buong Duterte! 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 At dahil mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na karamihan sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, we are just one hospital bill away from poverty. Binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyong ito? Kaya hinihingi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting de avance. Tulungan po ninyo ang buong Duterte.
Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod, malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatimbang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado, sana ho ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong tiwala, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Muli ho, sa aking pagsasalat, boto mo, hawak mo ang kapangyarihan sa dulo ng daliri mo. At kapag ginawa mo ang hinihiling ko, alam mo kung sino ang makakamit ng kalayaan? Ikaw. Kayong lahat. Kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa injustisya, kalayaan mula sa korupsyon. Magtiwala sa daliri mo. Gamitin mo ito. Ito ang kapangyarihan mong pumili ng isang bansang malaya ay isang bansang pwede mong may pagmalaki at bansa na pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya, kaibigan, kababayan, panahon na po ito para ating gamitin ang kapangyarihan ito. At ang kapangyarihan ito lamang na magdudulot ng future para sa ating bansa. Kaya, sa gabay ng ating dakilang Diyos at sa inyong mga pagtitiwala sa akin bilang maging senador ng bayan upang ayusin natin ang Pilipinas, ako po ay nangangako na hindi ako magbabago sa aking pinangako. Hindi ako maaaring kainin ng sistema. Uulitin ko, hindi ako kumakandidato para sa pera, para sa pabor, at para maging tanyag. Yan pong lahat ay hindi ang aking ambisyon. Ang aking pong tunay na ambisyon ay ayusin ang ating bansang Pilipinas. Maasahan po ninyo ang pangako nito, hindi po ako magmamaliw. Sa gabay ng ating dakilang Diyos at sa kapangyarihan ng inyong pagboto, gamitin ang daliri ito para sa isang maunlad, mapayapa at malayang bansang Pilipinas. Ako po si Pastor Apollo C. Kibuloy, 53, number 53 sa inyong balota. Ayusin natin ang Pilipinas. Salamat po. Pagkain kayo lahat ng ating dakilang Diyos ngayon at magpapalala. Wow! Ito naman po ang susunod natin. Guess what? Magaling na abogado na naman! Magaling na abogado ito.